Yan, good morning po sa ating lahat, no? Gising na ho ba tayo? Amen. Yan, wait muna tayo. Sige. Hindi ba narinig na talaga? Wala pa siya. So, habang nag-aantay, tayo po muna magpatugtog. Good morning, mga ka-DLS po. Good morning po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. At salamat at muli tayong ginising ni Lord. Amen. Amen. Good morning, Brother Jim. Magandang umaga sa iyo. Ay, good morning po, Sister Estelita Laborde. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Belated Happy Valentine's po, mga ka-DLS. Belated Happy Valentine's. Good morning po, Sis Carol Astor po. At good morning ho, Brother Larry Bautista. Magandang umaga po sa iyo. UPS po. Maganda po ba ang connection? Mahina po ba? Pa-thumbs up naman po kung okay naman ho. Today is February 15, Sabado. No? Bukas ay linggo na naman. No? Salamat. Salamat, Lord. Ay, salamat po, Sister Carol. Salamat po. Ay, happy birthday po, Sister Estelita Laborde. Pagpalain ka po ng ating Diyos, no? Amen. Sige po. So, may-antay lang po tayo ng iba pang mga viewers natin. So, pa-like, share, and invite po tayo ng ating mga kaibigan para sa mensahe ngayong umagang to. No? At mga mamayang sandali ay tayo na po yung magsisimula. Good morning po, Pastor May and Pastor Dong, sa ating senior pastor. Magandang umaga po. Good morning, Pastora Mayet. Good morning, Pastora Diel. Pastora morning. Paz. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan. After 2 minutes, mag-start na rin po tayo. Amen. Excuse me.
marami na po tayo. No? Good morning po sa mga bagong viewers. Pwede na po ata tayo ngayon mag-start. Okay? Good morning po. Yes po. Sister Emerald Tamayo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. So, tayo po ay magsisimula na. Sister Digna, good morning po. Magandang umaga. Nice to see you all again dito sa DLS. So, kami po pala ay si Brother John Rice Abulu. So, ngayong umagang to, bago po tayo magsimula, tayo po yung munang manalangin, no? Panginoon, salamat, Panginoon, sa umagang to. Salamat, Lord, sa pagising niyo muli sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, at muli niyo naman paparamdam, Lord, ang kabutihan niyo, Lord, sa aming mga buhay. So, umagang to, Panginoon, sa aming mga salitang galing sa inyo na aming maririnig at mababasa, Panginoon. Kayo, Lord, ang magpala, Lord, sa bawat tenga, Lord, na makakarinig nito, Panginoon. At sa bawat makakapanood, Lord, dito, Lord, sa aming gawain, sa daily life sharing, Panginoon. I pray, Lord, na kayo, Lord, ang mag-bless, Lord, sa bawat tao, Panginoon. Bless nyo, Lord, ang kanilang isip at puso na bawat salita nyo, Lord, ay manahan sa kanilang mga buhay, Panginoon. At sa amin po na magsasalita ngayong umagang to, Panginoon, mingi po kami, Lord, ng karunungan at wisdom, Lord, sa inyo. Kayo po ang gumabay sa amin, sa aming pag-share, Lord, ngayong umagang to. Maraming salamat, Panginoon. At ito lamang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning po muli sa Brother John. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayon is nasa Hebreo chapter 12 and chapter 13. So, sa akin po ang Hebreo chapter 12 at sa akin naman pong partner ay Hebreo chapter 13. So, Sister Russell, baka pwede kayo po magbasa ng hatiin natin ang chapter 12 kasi medyo mahaba ito eh. So, para ma-absorb natin lahat, no? So, pakibasa po ang Hebreo chapter 12 verse 1 to 11. Ako naman po sa chapter 13 mamaya. Mga Hebreo 12, Ama natin ang Diyos. Verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyang pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis Niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Verse 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan,
iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen, no? Napakaganda ng inyong binasa, Sister Russell, no? So, dito makikita natin, no, sa verse 1 to 3, na ang buhay Kristiyano ay hinahalin tulad sa isang karera, no? So, paano ang karera? Ito yung takbo, no? Pagtakbo, karera ng pagtakbo. No, makikita natin sa sa New Testament kung ilang beses dinescribe ni Paul yung Christian life as a race, no? So dito, sabi niya dito, no, na kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Amen. So tuwing tayo tatakbo, hindi pwede na meron tayong mga bit-bit na mga pabigat sa ating buhay. Hindi pwede na tuwing tayo sasali sa mga contest, no, lalo na sa mga running contest, hindi pwedeng may makakarga tayo ng mga suot natin, yung mga mabibigat na mga suotin, mga sapatos na mabibigat, no? Kasi alam natin, no, na ito yung magpapabagal sa ating takbuhin. Ganon din sa ating buhay, no, bilang Kristiyano, no? Kailangan natin makita to, no, na ang kasalanan at yung ibang distraction ng buhay, kailangan natin tong tanggalin sa ating mga sarili, no? Kasi wala akong mabuting maidudulot ito sa ating mga buhay. Amen po ba? No? So makikita sa 1 Corinthians 9 verse 24 to 25, ito po yung sabi ni Apostle Paul, no? Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagdakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Amen. So makikita natin dito, no, kung paano niya dinescribe yung walking in faith. Actually, hindi walking in faith, eh. So dito parang running in faith. Na sinabi niya dito na may focus yung bawat manlalaro, yung mga kasali doon sa contest ng pagtakbo. Ang focus nila is doon sa goal or sa finish line. Dahil pag yun naabot nila, may makakamit silang gantimpala, no? At sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang panandalian lamang, upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. So sa verse 26, napakaganda nito, no, dahil yung sa contest ng siguro dito sa ating mundo, pagka nanalo ka sa track and field, meron kang makukuha mga trophy, no? Alam natin na yan ay panandalian lamang. Pero ang tinutukoy ng Apostle Paul is gantimpalang spiritual. At ito ay makukuha natin kapag tayo may disiplina. Matatapos at makukuha natin to pag ang patakbuhin natin sa ating pananampalataya sa ating buhay ay porsigido. Amen po ba? So, dito, no, dinescribe niya na naman dito, no, lahat ng manlalaro ay nagsasanay na may disiplina. So, mahalaga to, no? Itong disiplina na tinatawag rito, napakahalaga. Makikita natin mamaya sa mga following verses, no, kung ano ang disiplina para sa ating Diyos. No? So dito sa verse ni Jesus, let us focus our eyes on Jesus. So bakit nga ba? Alam niyo kasi sa takbuhin natin sa ating buhay, no, initon and yung mga problema. Lalong-lalo na yung mga temptation na dala ng kaaway, yung mga kasalanan, no? Kaya ito sa verse 1, ini-encourage niya sa tayo na tanggalin natin yun sa ating takbuhin. Hindi natin yun bibit-bitin. Hindi tayo magbibit-bit ng mga bagay na magpapabagal sa atin. Amen po ba? So, sa verse 2, sabi niya, focus our eyes on Jesus.
So, kung tayo nakafocus, no, hindi tayo nadadala ng mga nangyayari sa atin. No? Sa isang runner, hindi siya nadadala kung ano yung sitwasyon ng panahon. Kasi alam niya, ang pinaka-focus niya, for example, sa isang marathon, is matapos niya yung mahabang takbuhin na nakalagay sa harapan niya. Amen? So, dito, makikita pa rito, no? Isa pang description ni Apostle Paul, makikita rito sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Sabi niya rito, Sister Russell, kung siya. Okay. Sabi niya rito na, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong nang takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. So, dito, ito yung mga huling part ng buhay ni Apostle Paul, no? So, siya is confident enough para i-declare na sa buhay niya, talagang pinursige niya yung walk in faith, yung running in faith na tinatawag, no? Hindi niya hinayaan na siya'y lalamya-lamya sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? At dito sa verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ho bang excited rito? No? Sino ho bang excited magkaroon ng koronang gantimpala dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? No? Etong koronang ito, ito po yung korona na panghabang panahon. Amen? At sabi pa rito, at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. So napakaganda ng verse na to, no? Dito habang dinedeclare ni Paul yung statement niya na to, makikita mo rito yung fullness of joy niya, no? Na hindi mo maramdaman sa kanya yung pagkapagod. Hindi mo maramdaman sa kanya yung pagkalungkot or pagkalugi. Tama po, Sister Carol, no? Enduring faith, no? No, sa buhay niya, makikita talaga natin na sinulit niya yung buhay niya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. So, yan po ang nilalaman ng verse 1 to 3, no? At dito naman ho sa verse 4 to 7, makikita natin dito, no, ang disiplina na galing sa ating Diyos. Ang disiplina na galing sa ating Ama. Amen po ba? So, dito, sabi niya rito na verse 4 to 7, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturi niyang anak. Mapalad ang taong marunong tumanggap ng disiplina. Kasi dito makikita natin yung tao na to malusog ang puso. Kasi dito nakikita natin sa puso niya, no, na hindi niya binibigyan niya ng mataas na importansya yung tao o yung Diyos na nasasalita sa buhay niya. Kaya dito ho, no, makita natin, no, na napapalad talaga, no, kasi purpose lang naman ng pagdidisiplina talaga is para tayo ay mapabuti. Amen? So dito no, mga naglilinis kasi ang disiplina na galing sa ating Diyos. No, nagtutuwid, tayo tinutuwid ng ating Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya tayo maliko ng ating landas, no? Itong pagdidisiplina na galing sa Diyos ay pag-iingat rin to sa atin ng ating Diyos. No, sabi niya rito, no, na pinapalo ang itinuturi niyang anak. No? Sino bang gusto ng pagpapalo? Di po ba wala? Pero naniniwala ako ng after na pagpapalo ng ating Diyos, ang pakapalit niyan ay pagpapala. Amen? So, sabi niya rito, no, na nagpapalakas po kasi, no? Nagpapalakas po kasi
at nagbubuo ng buhay. Ang lahat ng disiplina nanggaling sa ating Diyos. No? Ito po ay nagbabago sa buhay natin. Amen? So, ganun din sa ating pananampalataya. So, ang Diyos ang author ng ating faith. Pero siya rin yung, kumbaga, siya rin yung nagde-develop sa ating mga pananampalataya. No? Sa ating paglakad, sa bawat paghakbang natin, sa ating buhay, sa bawat paghakbang natin na may pagtitiwala sa ating Diyos, dinedevelop tayo ng ating Diyos dyan. Meron siyang binibuild sa atin. So dito makikita yan sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, no? Sabi niya rito na ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pinapapurihan, dadakilain, at paparangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus, Yesu Kristo. So dito no, hinahaling tulad tayo yung proseso no ng ating pananampalataya sa ginto. Bagamat nasisira, ito pa rin ay dinadarang sa apoy. Para ano po? Anong purpose? Para makita nito kung ano yung genuinity nito, yung pagkatunay, no? Pinupuro ho. So ganun din sa ating pananampalataya, no? Na higit na mas mahalaga sa ginto. No? Sabi niya rito, no, sinusubok talaga yung ating pananampalataya kung ito'y talagang tapat. Kaya salamat sa ating Diyos sa pagsubok na ibinibigay niya sa atin sa mga testing and trials para mas ma-develop pa natin ang ating pananampalataya. No? Sabi pa rito no, sa verse 11 na habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay na sa matuwid na pamumuhay. Ganyan po talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Ganyan po talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya maraming ang hindi nagpapatuloy kasi alam nila na pabigat. Pero hindi nila naiintindihan na sa kabila ng kanilang nakikita, merong pagpapala na nag-aantay para sa kanila. No? Merong kapayapaang ibibigay ang Diyos na hindi kayang maintindihan ng mundo. No? Kaya salamat sa ating Diyos, no? Dahil yung pamamaraan niya hindi talaga kayang maintindihan o hindi kayang sukatin ng tao. Kasi tao limitado lang. Pero kung tayo, marunong talaga tayong magpakumbaba, marunong tayong sumunod, marunong tayong manampalataya at we walk by faith, no? Na ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Diyos, ang ating itinataas ay ating Diyos, hindi ho tayo malulugi. Hindi tayo madadaya. Amen? So, ito napakaganda ng mensahe, no, na habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. No? Very frankly speaking na sinabi niya talaga rito, no? Hindi talaga tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan na bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen? No, napakaganda. Sabi niya pa rito no, sa verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo ay mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Amen. So rito, no, sabi niya rito, no, sinasabi niya sa atin, no, na mas marapat na magpasakop tayo sa ating Ama. Amen. Amen? In spirit. No? So napakaganda ng itinuturo sa atin rito, no, na kailangan meron tayong mga taong pinagpapasakupan in spirit, no? Kasi dito talaga tayo hahasain, no? Dito talaga tayo pakikinisip. Dito talaga tayo i-develop, no? Sa akin ho bilang dati naalala ko lang, no,
kapag may mga gawain talaga parang mabigat kasi parang kumakain to ng oras. Pero i-fast track ko lang as I participate, no, as I participate sa mga gawain, no, at lumalalim ako sa salita ng Diyos, mas nakikita ko puro yung kabigatan or yung problema na tingin ko ron. Kasi ayaw ko nga sumunod. Napapalitan ko ng na-challenge po ako. Na-challenge po ako ng ating kapwa, no? At nakikita ko yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. So bakit hindi ko ma-share sa ibang tao? Amen. So dito na-challenge ako. Ating mga pastor, no? Na ating pastor at pastora, no? At dito mas na-challenge ako sa kung ano pa yung magiging part ko rito. And as time pass by, no, yung challenge na palitan mo mas nai-inspire ako. Kasi sa nakikita ko yung resulta ng pagbabago ng buhay ng bawat tao na aking nakakasalamuha, no? Yung problema dati hindi na nagiging problema. Bagkus yung mga taong yon nagiging inspirasyon na, pati sarili ko nagiging inspirasyon na. At alam niyo ba yung anong kapalit dyan? Ay, anong kasunod dyan? Naniniwala ako na yung pagpapala or pagiging blessed. No? Ang pagpapala hindi lang ho yan sa pagdating sa pera o kayamanan. Marami yung pwedeng ibigay ang ating Diyos. At nagpapasalamat ako, no, sa training and discipline and sa mga problema na ating hinaharap na yun ang nagbibigay pa sa atin ng kalakasan sa ating buhay pananampalataya. Kaya yan lamang po ang i-share ko from Hebrews 12 verse 1 to 11. So meron pa ho. So from 12 to 28, Sister Russell. Okay, mga babala at mga tagubilin. Verse 12, dahil dito itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Verse 13, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip gumaling ang nalinsad na buto. Verse 14, sikapin ninyong magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Verse 15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Verse 16, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Verse 17, alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Verse 18, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Verse 19, nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig, nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao. Nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila. Verse 20, sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito, ang sinumang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Verse 21, talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Verse 22, sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay,
ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Verse 23, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang Espiritu ng mga taong ginawang ganap. Verse 24, nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa sinisigaw ng dugo ni Abel. Verse 25, huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumatangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tanging makinig sa salita mula sa langit? Verse 26, dahil sa kanyang tinig, niyanig noon ang lupa, ngunit ipinakangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati rin ang langit. Verse 27, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Verse 29, sapagkat tunay nga na ang Diyos ay apoy na tumutupo. Amen. Amen. So bago po ako magpatuloy, i-greet ko lang po mga bagong pasok na sila Sister Grace Gamiao from Lawag, no? Nandun na rin si Sister Jacinta Flores. From Simayong, no? Yes. At kay Sister Emily Atienza Millares Belagso, no? Kay Sister Rose Bulan, no? Maraming salamat sa inyong buhay. Kay Pastor Presil from Cebu, good morning po, no? Magandang umaga po sa inyo. Hindi po marunong mag-Bisaya. Kay Sister Rosemary Socias, good morning po, tita. Kay Tito, good morning po. Amen. Sister Lourdes, magandang umaga po sa inyo. So, tayo na po yung magpatuloy, no? So, dito, pag-usapan po natin, no, sa, verse 14, no, sabi isang panawagan, sabi niya rito, sikapin ninyo magkasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen, no? Napakaganda ng verse na to. Napakasimple lang pero napakaganda. So, dito sinasabi niya, no, na totoo naman na talagang dapat makipagsundo tayo sa iba. Yung relationship natin sa ibang tao, maging sa mga kaaway natin, kailangan ayusin rin natin. Pero dito sabi niya rito, no, magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So sinasabi niya rito, no, yung magpakabanal, no, being holy, no, it means doing God's will. Hindi po rito sinabi na hindi tayo makasalanan, pero doing God's will, no? Yan po yung sa ating buhay, yan po yung ating maging klase ng ating pamumuhay. Na sa araw-araw nating paggising, makita sa ating buhay yung pagkamatay ng ating sarili at ating bubuhayin sa ating sarili kung ano yung kalooban at yung pagsunod dun sa kalooban ng ating Diyos Ama. Amen? So, sabi kasi dito sa 1 Peter 1, verse 15 to 16, no? Sabi niya dito, no, na dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, napakaganda ng verse na to dahil being holy means doing the will of God intentionally. No?
hindi lang to yung palamya-lamya na bukas ko na lang gagawin yan o ano. Pero ito talaga yung init ng ating desire para maluwalhati ang ating Diyos sa ating mga buhay. No? That is being holy. No? So yan po sana yung makita sa atin bilang mga Kristiyano. At makita rin rito no, kung paano yung in-example rito no, yung kay Esau na rejecting God's call, yung pagwawalang bahala na sa verse 15 no, sinabi niya rito no, pinagpalit ni Esau yung birthright niya, yung karapatan niya no, sa isang pagkain kasi nung time na yung gutom siya. So pinagwalang bahala niya yung isang bagay na alam niyang importante, expecting siguro na pagdating ng araw is mababawi niya pa rin to. So tayo mga Kristiyano, wag po tayong maging ganun. Ito po sa last part ng chapter 12, ito po yung mga ibang tagubilin sa atin, no? Bilang mga Kristiyano. No, lagi nating bigyan kahalagahan, bigyan importansya ang mga bagay spiritual sa ating mga buhay. Wag po natin pagwawalang bahala ang mga to. Dahil hindi natin alam ang magiging malaking impact nito pag ito'y hindi natin binigyang importansya sa ating mga buhay. Amen? So, dito makikita rin rito no, yung the Old and the New Covenant. Kasi nabanggit ho rito yung sa panahon ni Moses sa Old Testament, yung Mount Sinai, na yung bundok ng Mount Sinai ay madilim at nakakatakot, punong-puno ng ang description niya ay hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelitas sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. So dito no, nakakatakot, no? Nakakatakot yung bundok na nagpakita rin sa panahon ng mga Israelita. Pero dito sa New Covenant, sa Mount Zion, pinakikita niya rito yung pagkakaiba. Dahil ang sabi niya naman rito, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak. Amen. So kung dun sa luma, ito'y nakakatakot. Ito'y stricto dahil dito inilatag ng Diyos yung 10 utos. At dito habang nilalatag ng Diyos yung 10 utos, hindi ito matanggap ng mga tao. Dahil alam nila, hindi rin nila kaya itong sundin. At ano ang kaparusahan pag hindi masunod ito? Walang iba kundi kamatayan. Pero dito sa New Covenant, ito'y may kasamang masayang pagtitipon. So tayo ay inimbitahan, no? At sabi niya rito, ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. So dito no, pinakikita sa atin. At meron pa pala, nilapitan ninyo si Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mataas na bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. So dito no, napakalaki ng part ni Jesus dahil siya yung namagitan sa atin from destruction to life, no? Kaya nga yung imbitasyon niya sa atin para pakinggan, yung imbitasyon niya sa atin upang sumunod sa ating Diyos, laging open. Pero nasa sa ating choice pa rin yan kung ano yung magiging desisyon natin. Kaya sa ating pagsunod, makikita natin rito no, na sa una man lang may talagang mga paghihiragpis, may training or pagdidisiplina. Pero alam natin na sa likod nito mayroon pong nag-aantay na gantimpala sa lahat ng taong naniniwala at nananampalataya kay Jesus. At dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? So dito no, makita natin no na yung ginawa ng ating Jesus, no? Yung ginawa niya para tayo ay may ligtas. At dito sa aking panghuli, makikita rin no kung paano kung yung unshakable kingdom. At sa mahuling araw makakaroon ng unshakable kingdom. Sabi niya rito no na dahil sa kanyang tinig nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan po pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing,
aalisin ang nilikhang nayayanig. So, yun po yung keyword dito aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. At walang iba, mababasa pa natin dito sa 28. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Amen? So, ang kaharian na ating tatanggapin sa ating Diyos ay kahariang hindi nayayanig. Naway, ang bawat pananampalataya ng bawat isa rito ay gayon din naman hindi kayang mayanig ng kung anong meron sa mundong ito. Amen po ba? Kaya salamat sa ating Diyos sa mensahe sa Hebrews chapter 12 at makita natin yung importansya ng ating pagsunod, yung ating walking by faith, no? Yung pagpupursige natin, hindi yung tayo mga Kristiyano lalamya-lamya sa ating panawagan. Bagkus tayo mismo mainit tayong sumusunod, mainit tayong tumatakbo, walang iba para sa ating Diyos na si Jesucristo. Amen? So, para sa Hebrews chapter 13, Sister Russell, ako na. Si Brother John po magbabasa. Sige po, basahin ko lang po, no? Paglilingkod ng kalugod-lugod sa Diyos. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Verse 2, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao roon na nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalamanan. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng garoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging dapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan at pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating magsasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Huwag kayong pagtangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa walang kapakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambayanan ay hindi maaaring kumain ng mga hinahandog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala sa pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog nila dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis, sapagkat hindi rito ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri habang bilang handog sa Diyos na pamamagitan ng papuring mula sa ating mga labi at na nagpapahayag ng ating pagkilala sa ating pangalan, kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo at pasunod at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at nanagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtubad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami
Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong panalangin ninyo sa inyo'y makabalik agad sa inyo. Verse 20, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, na nagpatibay na sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakakalugod sa kanya. Papurihan nawa si Jesucristo magpakailanman. Amen. Panghuling pangungusap, mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangaral kong ito, sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Nais ko ring malaman ninyo na pinalaya na ang aking kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kinukumusta kayo ng kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at na tayo nagkaroon ng pagkakataong mag-usap tungkol sa Kristiyanong pamumuhay, no, Brother John? So, ano nga ba ang ibig sabihin ng maging isang tunay na Kristiyano? Brother John? Isang tunay na Kristiyano, yung Kristiyano na sumusunod sa kung ano yung will ng ating Diyos, hindi yung pansariling will niya. Yung Kristiyano, isang tunay na Kristiyano, yung marunong magpasakop, marunong magsambit sa ating Panginoon Jesus. Tama, amen. So, hindi ito lamang tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin o tradisyon, kung hindi tungkol sa pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. So, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay, ng bagong pag-asa, ng bagong pagkakataon, mga ka-DLS. So, tayo ay tinawag na maging mga ambasador ng Diyos sa mundo, na magpakita ng kanyang pag-ibig at habag sa iba. So, sa ating pag-uusap ngayong umaga, ating talakayin ang mga iba't ibang aspeto ng Kristiyanong pamumuhay, tulad ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng pagpapatawad at paglilingkod. So, sa umagang ito po, mga ka-DLS, tayo po ay mag-aaral ng mga talata sa Biblia na magpapakita sa atin kung paano maging tunay na Kristiyano. So, kaya natin simulan ang ating paglalakbay sa Kristiyanong pamumuhay at magpakita ng ating pagmamahal sa Diyos at sa iba. Ngayon, atin na pong talakayin, Brother John, ang kahalagahan ng pag-ibig at pagtanggap sa iba. No? Ayon po sa Hebreo 13 verse 1 to 2, sinasabi sa atin na sa verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Sa verse 2 naman po, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. So, ano po ba ka-DLS ang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay tayo ay dapat magpakita ng pag-ibig at pagtanggap sa mga taong nasa paligid natin, no? Lalo sa mga nangangailangan, tayo ay dapat magpakita ng pagmamahal at pag-aalala sa mga taong hindi natin kilala, sapagkat, Brother John, maging sila ay may halaga sa mata ng ating Panginoon. So, kaya nga, Brother John, sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ay may mga pagkakataon na magpakita ng pag-ibig at pagtanggap sa iba. Tayo ay dapat magpakita ng pagmamahal, lalo sa ating pamilya, hindi na tayo lalayo, no? So, mga kaibigan at mga kapitbahay, no?
tayo ay dapat din magpakita ng pagtanggap sa mga taong nangangailangan, tulad ng mga ulila, ng mga nangangailangan ng tulong. So ngayon naman, mga ka-DLS, tayo po'y tumungo sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kadakilaan ng kasal, no? At pagbabala laban sa pag-ibig sa pera at kahalagahan ng kasiyahan sa mga bagay na meron tayo. Batay sa Hebreo 13 verse 4 to 5, no? Verse 4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. So dito, Brother John, ang kasal ay isang po kasi, mga ka-DLS, isang institusyon na itinatag ng Diyos at dapat itong panatilihin bilang isang banal na ugnayan, di ba? It's a connection, Brother John, no? Ang pagpapanatili ng kadakilaan ng kasal ay mahalaga at dapat nating panatilihin ang ating relasyon, no, sa asawa at pamilya bilang isang sagrado at banal na ugnayan. So, lagi natin po yung pakakatandaan, mga kapatid, no? So, sa verse 5 po, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Napakasarap po nun, Brother John, no, mga ka-DLS, na maramdaman mo sa iyong puso, sa iyong buhay, sa paglakad mo sa kalooban ng Panginoon, yung sasabihin na akapin ka ng salita ng Panginoon, ng pangako niya na, anak, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ano man ang sitwasyon, mga kapatid, na meron tayo sa kasalukuyan, hindi tayo magpapatinag dito. Bagkus, ang tangan-tangan po natin, mga kapatid, ay ang pangako, no, ng ating Panginoon. So, sa kasalukuyang panahon po kasi, Brother John, madalas nating makita ang pag-ibig sa pera at mga material na bagay, no? So, ngunit ang Diyos ay nagbabala sa atin laban sa pag-ibig sa pera, no? At nagtuturo sa atin na maging masaya sa mga bagay na meron na tayo. So, ang kasiyahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na meron tayo, no? Kundi sa pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa atin. Yun po, totoo po yun. Hindi porke iba-iba po kasi ang estado ng tao, no? So, kaya po nagkakaiba-iba din po kasi tayo ng mga prinsipyo sa buhay, nagkakaiba-iba tayo ng mga pananaw. Pero pakakatandaan po natin, mga kapatid, balik po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Po, dahil ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa atin. Amen? Kaya simulan na natin ang paglalakbay sa pagpapanatili ng kadakilaan ng kasal at lagi nating babantayan, no, ang ating mga puso, ang ating sarili gamit ang salita ng Panginoon. So, dumako naman tayo, Brother John, tungkol sa pagiging Kristiyano, no? Sa ilalim ng pamumuno ng mga pinuno ng simbahan. Batay sa Hebreo 13 verse 7 to 17, verse 7 po, no? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So, Brother John, ang mga pinuno ng simbahan ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa atin at sa simbahan. Sila ay nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos at nagbibigay ng halimbawa sa paglakad natin bilang Kristiyano. So, sa verse 17 naman po, sabi sa salita ng Diyos, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo, sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo.
So maliwanag po, ang mga pinuno ng simbahan ay may tungkulin na magbigay ng mga payo sa atin, no? Mga payo, mga aral po mga kapatid, sila ay nagbabantay sa ating mga kaluluwa. So kaya nga po nandyan yung ating mga pastor, mga leaders po ng church natin na talagang wala pong sawang nag-aabot sa atin. Kaya po mga kapatid, no, 'di ba Brother John, bilang tayo mga leaders ng church, hindi tayo mapapagod na umabot sa mga kapatiran natin na nanlalamig, no? Sa mga kapatiran nating nagkakasala, no? Hindi katulad ng lumang buhay mga kapatid na pinagchichismisan. Bagkus ito'y pinapanalangin natin mga kapatid. Amen po ba? Amen. So, dito po talaga makikita natin ang tunay na paglakad, no, natin bilang Kristiyano. No, tayo ay makakakuha rin ng halimbawa sa paglakad natin bilang Kristiyano na makakatulong sa atin na maging mas mabuting tao, no? So, to sum it up po mga kapatid, so living the Christian life is living in number 1, loving one another. Number 2, showing hospitality. Number 3, purity in marriage. Number 4, contentment with what we have and avoid the love of money. And last, number 5, living the Christian life is living in the submission to the church leaders. So, application po mga kapatid, in Christian living, we must always look at the importance of imitating the faith of our church leaders, no? Bigyan diin din po natin na si Jesus ay di nagbabago noon, ngayon, at bukas. At panghuli, the importance of living a Christian life is in obedience to God's Word. So, lagi po tayong babalik mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. So, yun lang po for Hebrews 13. May additional ka pa po ba, Brother John? Yun nga, no, sis, no, tunay nga, no, na yung pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano is inside out, no? So, kung ano yung nasa loob natin, kung ano yung mga nabago, yung transformation sa loob, sa ating mga puso, kailangan to limitaw sa ating mga gawa. So, sa Hebrews 13 na yung binasa, no, ito po yung mga gabay sa atin sa kung paano tayo gagalaw or paano tayo maglilingkod na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon, no? Kaya salamat sa umagang to, sa aming sharing, naway may naintindihan ang bawat isa, no? At sa mga makakapakinig pa ho na aabutin ng gawain ito, huwag mo nating kalimutan at baliwalain yung hakbang natin sa ating paglilingkod. Huwag mo nating, kumbaga, ito yung laging sinasabi ng ating pastore na kailangan yung init ng ating pagsunod sa Kanya, yung init ng ating pananampalataya, dapat makita to sa ating mga buhay. Hindi natin nahahayaan na ito'y walang galaw. So ito'y kumalaw sa ating buhay, palabas sa buhay rin ng ibang tao upang ang Diyos ay malugod. Hindi para sa atin kundi tayo para sa Kanya. Amen? Kaya napakaganda ng mensahe ng Hebreo, no? It's all about faith and works, no? And maraming salamat rin, no, sa mga yan sa kina Sister Chato. Maraming salamat Sister Chato, no? Good morning po. At kay Brother Arnolfo, no? At kay Sister Isa, maraming salamat po, no? Kay Sister Analecta Torres, no? Saan man kayo naroon, batiin ko lang po kayo ng good morning, magandang tanghali at magandang gabi, no? Naway may naintindihan tayo sa salita ng Diyos na ating nabasa at naipaliwanag ngayong umagang ito. At yun po, sa ating pagtatapos, Sister Russell, closing prayer na po tayo. Amen.
Hallelujah. Let's all pray. Salamat Panginoon. Salamat Lord sa pagkakataong muli na makapagpahayag ng iyong magandang balita, Panginoon. Salamat Lord sa umagang ito. Salamat Lord sa mga kapatiran na nag-participate, Panginoon, sa umagang ito sa Bible reading. I pray Lord na muli pa, Panginoon, iparanas mo sa aming lahat ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tinataas namin, Panginoon, ang mga dinudulog sa panalangin ng aming mga kapatiran. Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakaalam nito. Panginoon, itinataas namin ito sa iyo. Ikaw, Lord, ang magbigay ng katuparan sa lahat ng ito. Itinataas namin ng gawain na ito ngayong umagang ito. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon, at maparangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat po. So muli po, papasalamat po kami sa inyo at batiin ko po kayo na magandang umaga sa inyong lahat. Morning. Morning po.